Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating Sunset Moments. At muli nating talakayin ang mga nagdaang araw. Pasensya po kahapon. At tsaka nung nakaraang araw rin po ata. Hindi po tayo nakapag-video dahil sa hindi magandang karamdaman ko kahapon. At yun nga rin, medyo na-disgrasya yung dalawang daliri natin. Kaya nagpahinga lamang po ako kahapon nung isang araw at atin po rin pagbigyan sana ang ating magandang pangangatawan. No? So ang ating topic po ngayon ay ito nga, healing. No? Hindi lamang po sa ating katawan, ito nga sinisipon-sipon ako. Maganda na rin po ang simoy ng hangin, no? Maulap ngayon. Pero nung nakarang araw po bumalik po si snow. Kaya nagkakaroon pa rin ng mga changes ba. Kaya ito, mga rhinitis allergy, changes of temperature, kaya napapabahin-bahin, sneezing, and then ito nga rin, singot ng runny nose. Pero ganun talaga ang klima rin dito, no? Sa mga four season countries. And nababalitaan ko dyan sa Pilipinas din, kahapon daw sobrang init. Sa bandang Davao naman, ulan ng ulan. Kaya may heat stroke. Sa kabila naman, halos bumababa na rin dahilan sa itong pag ulan-ulan na 3 araw na rin daw na hindi humihinto ang araw. Pero sa NCR, sa Northern Luzon, sobrang init din. Kaya kahapon, tinawagan ko yung isang pamangkin ko, talagang masakit daw talaga ang ulo niya, migraine daw, at nagka-fever din daw, dahil nga sa sobrang init. Kaya iba-ibang kapanahunan sa ngayon, At spiritually, meron ding mga pagbabago. Nung isang araw, o kahapon nata yun, na-recall merong in memory sa Japan, sa Tokyo, Japan, yung tinawag nilang sarin attack doon sa Tokyo, na kung saan mga ilang daan din daw yung nasawi. No? Hindi ko masyadong alam yung sarin attack, pero doon yun sa may train station. No? At marami rin daw ang namatay at na-injure. And nabanggit din lang na atake daw yun ng isang kulto. No? Hindi ko makuha kung ano talaga yung nangyari noon. No? Pero isa nga rin din sa mga pangyayari itong March 11 na nagkaroon nga ng tsunami. I think nabanggit ko na rin ito noon. And yun din ang araw ng pagka-aresto ni President Rodrigo Duterte. No? Pero nagkaroon nga po ng divisiveness sa ating bansang Pilipinas, at nakilala na naman ang Pilipinas sa buong mundo dahil nga sa ganitong pangyayari, na kung saan isinurrender din daw ang isang dating pangulo ng isang bansa doon sa foreign jurisdiction, na kung saan naman ang ibang bansa nga raw ay hindi ito ginagawa, tulad ng Russia, ng Israel, because nasa kapangyarihan din ng domestic nation kung ano talaga ang ipapatupad, yung sovereignty ba ng bansa o yung jurisdiction or yung institutional or international institution, na kung saan naman wala talaga silang sovereignty. Pero ayun na nga, nangyari yung hindi dapat mangyari. Now, sa mga reactions naman, nakita ko yung pagkakaroon ng division. And
kahit na sa mga kaibigan ko po, and nakita ko, no, kahit sa mga kamag-anak ko rin, nagkaroon na rin ng divisions. Ayaw ko sanang mm, magbigay rin ng side ko, pero ang gusto ko na lamang nasa gitna na kung saan pigilan na natin itong mga pasaring dito, pasaring doon, kung sino yung may kasalanan, kung sino yung tapos na eh. Andun na sa kabilang dako si former President Rodrigo Roa Duterte. Kung may mga pagdinig man, nagtuturuan na lang kung sino yung mga may gawa noon, kung sa talagang dapat ba, karapat dapat ba, pero ano pang magagawa doon sa hearing? Na? Alam na natin kung sino dapat talaga ang mananagot, pero hearing ka, wala ka namang magawa-gawa. Kung in aid of legislation, alam nyo na kung ano ang dapat gagawin dyan kasi nangyari na. No? Pero kung invite kayo dito, invite kayo doon, tapos nagtuturo-turuan, nagdidebatihan na hindi naman nakakapagsalita ng maayos, nakakasagot ng maganda, then wala rin. Na? So kahit na yung sa simbahan po, may mga ibang simbahan na ayun, they're praying for justice dito sa mga namatay sa extrajudicial killing or EJK. Sa kabila naman, ando naman ang pagdadasal para mapalaya na si dating Pangulong Duterte. No? So, ito nga rin, divisions. No? And hindi lamang sa mga civilian authorities, sa mga government agencies, pati na rin sa churches, mga religious groups. Na? Sa civic sectors, andun talaga. Na? Andun talaga. Na? Nagkantya-kantyawan, sigaw dito, sigaw doon, turo dito, turo doon. Plus itong mga political campaigns, no? Mga partido-partido, no? Dahilan nga sa politika yung kumbaga nagplano ba o kung sino yung nag-surrender at kung sino yung isinurrender, mga politicians. Kaya ito, bungguan talaga ng mga partido at sa ganito ngang election campaign. Kanina lang bago ako nag-video, nakita ko na may namumudmud na naman ng pera, no? Parang namimigay ng pagkain doon sa mga sisiw, no? Na binabalibag-libag na lang yung mga pera dito, pera doon, ganun. Para tuloy kala mo kung sino Santa Claus na tapos agawan yung mga tao, no? Parang hindi talaga maganda. Tapos yun ang ang sistema ng pangangampanya niya. Bilihan ng boto. Ang tao nga naman kailangan ng pera. Pero kahit gustuhin man nilang kumuha ng pera, sana hindi nila ibenta yung boto nila. Kasi yun nga nakita na natin kung ano ang pamamahala ng dating or ngayong kasalukuyang administration. Maganda man o hindi, dapat makilala, mag-evaluate din ang mga botante kung sino nga ba talaga ang karapat-dapat na hindi lang uupo kundi magtrabaho ng tama at para sa kabubuti ng bansa. Ang inaano ko ngayon dito yung healing, no? Yung healing kasi nga masakit na sa loob, masakit bang katawan mo, masakit bang ulo mo, tapos masakit pa sa kalooban o sa loob ng isang bansa, pati na rin yung mga Pilipino sa nasa labas ng Pilipinas, nasaktan sila. Pero paano nga palipasin, gamutin itong mga ganitong sitwasyon? Sa religious groups, no? Huwag nang magbangayan. Sa mga partido, kung meron man, huwag na sana yung mga masasamang paraan. Kung gusto nyo talagang sumikat, ipakita nyo sa magandang asal, magandang paraan. Sa mga civic sectors,
ayun, ang iba nga nag-aalala baka mag-people power nga rin daw ulit, no? Pero hindi po 'yun ang gusto natin. So, let's go to that point na ang panahon ngayon ay dapat dun sa healing period na kung saan na sana'y magamot na at wag nating palalain ang sakit ng ating bansa. Ganun na rin as an individual na sa ating pangangatawan, pangakalusugan. Dahil kahapon, medyo may lagnat nung isang gabi o isang hapon, na-disgrasya ng dalawang daliri ko. Kaya siguro, epekto rin yun sa masakit. Dito pa, may ano pa. May ano pa. Pero dalawa pala ito eh. No, napapansin ko pati yung isang kuko ko pala dito na tinamaan din. Pero no, Vaseline lang inano ko rito kasi wala akong gamot eh. No? Ayoko namang bandayan. Pero sa awa ng Diyos ay medyo naano ko na nakakapag-feast na ako. Pwede na rin ako sumuntok siguro dito. Pero ang ano ko lang dito nga, na apektuhan yung ano ko. Nagkaroon ako ng fever. At ito nga mga pollens dito na hindi ako makalabas. Gusto ko nga sana mag-morning walk eh. Maganda ang panahon. Pero ito nga, yung mga pollen grains mula sa mga pine trees. Masinghot mo yun, gano'n na naman. Tawag nila dito, kafunsyo. Pero yun ang rhinitis allergy. Mga dusts, mga pollen, changes of temperature. Kaya iwasan natin rin yun. Kaya dito nga rin lang ako, katatapos kong jogging, standing jog, walking dito, and the stretchings, no? Kanina, before breakfast, 300 sit-ups, no? And akala ng asawa ko inatake nga daw ba ako at bakit andun ako parang nakahiga, na? Actually, after 50 sit-ups talagang I tried to take a breath muna, and after a while, continuous ulit hanggang maabot ko yung goal na 300. Everyday na po yun. No? Pero tinitingnan ko yung bill ko parang andyan pa rin. Pero natikita ko nahuhulog na rin yung pantalon ko eh. Sabi ko may epekto na rin siguro. Plus, kunting kanin. Binawasan ko na yung kanin ko. Balik sa half cup of rice. That's a part of healing, and that's also a part of disciplining ourselves. Kaya internally, externally, let's go for it. Let's heal the people. Let's heal the wounds of our country. Huwag na nating palalain pa. Kung sino man yung mga gustong mangumpisal, ikumpisal nyo na. Kung talagang gusto nyong linisin ang konsensya ninyo, then ask for forgiveness. And let's try to make the country back to the normal health and masaganang kalusugan din po. Sa inyo ring lahat, take care and please make the day fruitful and healthy. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Sir Cutaylo sa ating Sunset Moments. See you next time. Bye-bye.